Yo, what's up mga kamaster? Ako naman po ito si Bart Portea and welcome na naman sa ating channel kung saan ay nag-uusap tayo ng mga hiwagat nagaganap sa ating mundong ginagalawan. And today's episode ay pag-uusapan natin ang mga pamahiin na may kinalaman ang inuman. So, likas tayo mga Pinoy, no? Likas tayong mahilig uminom, lalo na pag ito ay may mga handaan, kasi lagi tayong mga may piyesta sa ating bansa at kahit nga birthday ng kakilala ay hindi mawawala diyan ang nasabing inuman. Pero mga kamaster, no, dahil likas nga sa kultura ng mga Pilipino ang pag-iinom, ito ang mga listahan ng mga pamahiin na meron sa inuman at itong mga pamahiin na itong mga kamaster ay hindi naman masamang sundin kundi ito ay gabay lamang ng mga matatanda. So unang-una dito, kapag may kasayahan, automatic na may inuman. Pero bago ito umpisahan, dapat munang magbigay pugay sa Diyos bago kayo kung kayo ay sa tabing dagat mag-iinuman, dapat magbigay pugay sa bathala ng dagat. Kung nasa bukirin naman o gubat, dapat magbigay pugay sa bathala ng gubat. Ito ay sa pamamagitan ng pagtaas ng baso ng iyong iniinom sa hangin ng sabay-sabay. So, parang ito yung pag-cheers, no? At syempre, nabanggit dito yung pagpupugay sa mga bathala, 'di ba? Kung ikaw ay nasa malapit sa dagat ay kailangan ay magpugay sa bathala ng dagat. At kapag ikaw naman ay nasa tahanan ng kaibigan, dapat ay ipagpugay ang may-ari ng tahanan. Ang mga tumador, next naman natin, ang mga tumador naman sa kanto ay may sarili ring paniniwala tungkol sa alak. Bago sila magsimulang magtagayan, kailangan na muna nilang tagayan ang demonyong nasa paligid sa pamamagitan ng pagtatapon ng unang tagay sa lupa. Sa ganito rin ang gawain sa mga huling tagay. Isasaboy ang alak sa lupa, ito ay upang hindi sila guluhin ng demonyo at ilagay sa kapamakan matapos sa kanilang inuman. So, ito ay nasasaksihan ko sa mga matatandang nagiinuman. No? Naglalagay sila ng pantagay at ito ay tatapon nila. At ito ay alay daw sa demonyo para mawalayo daw sila sa kasamaan tuwing sila ay nag-iinom. At pwede rin din pala ito sa pagkatapos din ng inuman. Dahil karaniwan itong ginagawa sa bago mag-inuman. At sa paniniwala din naman ng iba ay bukod sa paniniwala ay alay daw to sa demonyo, ay ito naman ay sa mga kamag-anak na namayapa na. Lalong-lalo na kung yung taong ang namatay na yon ay mahilig talaga sa alak, ay siya mismo ang inaalalayan ng mga taong naiwan niya. Sa France naman, naniniwala sila na kapag kayo ay nag-toast ng baso ng inyong alak, kailangan manatili kayong nakatingin sa isa't isa. Kung hindi, kayo ay susumpain ng 7 taon na kamalasan pagdating sa sex. Hindi mo rin dapat ikawit ang iyong braso sa tao habang kayo ay nagtotoast. Hindi mo naman na naisip na magkaroon ka ng hindi magandang karanasan sa sex sa loob ng 7 taon. Kaya walang mawawala kung susundin mo ang pamaying ito. No? Sa France, no? Ito mga usually ang mga tao talaga sa France, usually sa Paris, sa Europe ay talaga mga romantiko mga tao doon. Kaya napaka big deal sa kanila pagdating sa usapan ng pagse-sex. And syempre, ito ay lagi nakakabit sa inuman. Kapag kayo daw ay mag-cheers, ay dapat ay nakatingin kayo sa isa't isa. Tayo mga Pilipino, habang nag-cheers nga, ang nagkasalita pa, nagkwekwentuhan pa, diba? So, kompletong kompleto na. Next naman natin ay, kapag ikaw ay tumagay, kailangan mo raw buhusan ang laman nito. Kung hindi mo na naubos, ay dapat mo itong itapon dahil hindi mo ito pwedeng ibalik sa lamesa na may tira pa dahil ikaw ay mamalasin. Mamalasin mga kamaster. No? Pero sa tingin ko ay nakakadiri naman dahil
Siyempre, sa kultura ng mga Pilipino ay isa lang ang baso ang ginagamit tuwing nag-iinom. At kapag ito ay iyong ipinasa ay talagang nakakadiri naman at may laman pa. Hindi inubos. Yung mga alak na hindi inubos ang tawag sa amin diyan ay epilido. Minsan binabanggit pa yung mismong ipilido mo. Ware ay Reyes. Ay, may Reyes pa. May natira pa. Well, iba-iba naman ang kultura ng inuman pagdating naman din sa mga ibang grupo sa Pilipinas. Malas din ang aabutin mo kapag ang baso mo ng alak ay tinos mo sa mga baso ng tubig. So masama pala yun mga kamaster, no? Ito ay nahalo na rin sa mga paniniwala din sa ibang bansa. Kaya dapat ay huwag kang makipag-toast kung ang laman ng baso mo ay tubig. Dapat ay sa alak at sa alak lang dahil mamalasin ang sino man ang nag-toast sa'yo na may alak. Napakadelikado na mga kamaster, no? Masama pala yun. Eh, paano kung juice lang, di ba? Kung ang grupo nyo naman ay nagdesisyon na mag-inuman, walang sino man sa inyo ang maaaring umalis hanggat hindi naubos ang inyong binuksan. Kung ikaw ay nagbabalak na umuwi, dapat mong inumin ang last shot upang hindi ka sundan ng malas. Pero siguro ito mga pamay na to ay ginawa na lamang para na lang din sa, alam mo yan, yung pakikisama na lang din, di ba? Nakakaya naman, nagiinuman kayo tapos sa sakit na kayo ng inuman, bigla ka na lang aalis, tatakas. Usually, yung mga ganyan yung mga iba dyan. Usually dyan ay tatakas. At hindi na uubos ang inilang ininom. Kailangan ay kung ano ang binuksan na bote, ay dapat yun din ang inumin. So yun mga kamaster ang ating mga pamain tungkol sa alak at napakarami nito, no? Eh, tayo ay talagang likas na masayahin at itong pag-iinom mga kamaster is hindi naman masama ang pag-iinom. Ito ay dapat ay nasa pagmo-moderate lang dahil syempre alam naman din natin na may maraming masamang idudulot ng pag-iinom sa katawan, di ba? Pero ang pag-iinom din in our context is ito yung simbolo ng pagsasama ng mga bagong kakilala, lalo na kapag may bagong kakilala ka is alak ang ang usually na hinahanda. Okay, so mga kamaster, no, kapag kayo may katanungan, please comment lamang kayo at atin niya sasagutin. So, bye-bye!